Mga ka-courtside, alam naman natin na si Justin Brownlee ay isa sa pinakamahalagang player ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon. Pero ngayong 37 years old na si JB, hindi maiiwasan na pag-usapan kung sino nga ba ang posibleng pumalit sa kanya bilang naturalized player ng Gilas. Alam natin na sa basketball age, 37 ay medyo papunta na sa dulo ng playing years, kaya sigurado na pinag-uusapan na rin ng SBP at ng coaching staff ang tungkol sa kanyang magiging successor. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong possible players na pwedeng humalili kay Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Pero bago ang lahat, malinaw natin na hindi kasama dito si Jordan Clarkson. Alam natin na si JC ay NBA player at dahil doon, mahirap talaga makasabay ang schedule niya sa mga international tournaments, pocket games at scrimmages ng Gilas. Ayon na rin sa plano ni Coach Tim Cone, gusto niya ng import na makakasama ng team ng matagal, hindi lang paminsan-minsan. Gusto niya ng player na committed sa long-term program ng Gilas, yung talagang makakabuild ng chemistry kasama ng mga locals sa halos lahat ng tournaments. Kaya ngayon, simulan na natin sa unang possible replacement ni JB, si Benny Boatwright. Si Boatwright ay isang 6'10" forward na may kakayahan maglaro both inside and outside. Stretch 4 ang style niya, meaning kaya niyang umatake sa loob pero may tira rin mula sa labas, lalo na sa 3-point area. Isa ito sa mga dahilan kung bakit magandang option siya para sa Gilas. At the age of 29, nasa prime years pa siya ng kanyang career, kaya swak sa long-term plan ng team. Bukod pa dyan, kilala na rin si Boatwright sa PBA dahil nakapaglaro na siya dito at napatunayan niya na kaya niyang mag-adjust sa Philippine style of basketball. Magandang sign din na open siya sa idea na maglaro para sa Gilas Pilipinas kung sakali. Kung tutuusin, malaking tulong ang player na tulad niya kasi may size, may shooting at may good basketball IQ. Kaya kung hanap ng Gilas ay isang versatile big man na pwedeng maging spark sa offense, pasok na pasok si Boatwright sa listahan. At so far, sa import list ng Gilas ngayon, siya rin ang pinaka-ideal, perfect build kumbaga at pinakapasok sa sistema ng Gilas Pilipinas. Sa kabilang banda, sunod naman sa listahan ay si Rondae Hollis Jefferson o mas kilala bilang RHJ. Alam naman natin na si RHJ ay nakapaglaro na rin sa PBA at doon pa lang, ramdam na natin kung gaano siya ka-dedicated sa paglalaro. Nakita natin kung paano niya ginabayan ang kanyang mga teammates at kung paano siya nag-perform na parang tunay na import na may puso para sa laro. Ngayon, ang tanong, posible na ba siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas kahit naglaro na siya noon sa Jordan National Team? Well, oo, may chance pa rin. Ayon sa FIBA rules, karaniwang isang bansa lang ang pwedeng irepresenta ng isang player sa buong career niya. Pero may mga exceptions. Sa ilalim ng General IOC rule, isang atleta ay pwedeng magpalit ng country representation after a 3-year waiting period, basta may approval ng International Sports Federation. Kung sakaling papayag si RHJ na maging naturalized player ng Pilipinas at susuportahan ito ng SBP, malaking bagay ito. Si RHJ ay kilala sa kanyang energy, defense at leadership. Nakita natin sa PBA kung gaano siya kahusay sa pagkontrol ng tempo ng laro, sa hustle plays at sa pagbigay ng motivation sa kanyang mga kakampi. Bukod pa dyan, nakilala rin siya sa pagtulong sa mga kabataan dito sa bansa at sa pagpapalago ng basketball community sa Pilipinas. Kung makukuha siya ng Gilas, siguradong magiging magandang investment ito hindi lang sa short term kundi pati sa long-term development ng team. At syempre, ang huling option ay si Angelo Kwame. Alam natin na si Kwame ay matagal nang kasama sa Gilas program at naging parte rin ng ilang tournaments. Isa siyang solid big man na kayang magbigay ng rim protection, rebounds at solid presence sa ilalim. Sa tatlong players na nabanggit, siya marahil ang pinaka-unlikely na kunin muli bilang naturalized player dahil sa sobrang lalim ng big man rotation ng Gilas ngayon. Pero kahit ganon, hindi ibig sabihin na wala siyang chance. Ayon sa mga ulat, by year 2026, pasok na siya sa FIBA's 10-year residency rule.
kaya pwede na siyang makonsider bilang local player. Kung mangyari man iyon, tiyak na malaking tulong si Kwame sa Gilas dahil sa kanyang familiarity sa sistema at sa kanyang dedication na maglaro para sa bansa. Pero kung sakaling hindi siya ma-approve as a local at siya ay considered pa rin as a naturalized as per FIBA rules, well, okay pa rin dahil alam natin na may value siya sa team, lalo na sa depensa at sa pick and roll plays. Hindi siya flashy na player, pero consistent, hardworking at may puso sa bawat laro. So ayan mga ka-courtside, tatlo ang possible successors ni Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Si Benny Boatwright, Ronday Hollis Jefferson at Angelo Kwame. Lahat sila may kanya-kanyang lakas at posibleng maibigay na tulong sa national team depende sa sistema na gusto ni Coach Tim Cone at ng SBP. Pero ngayon mga ka-courtside, gusto naming marinig ang opinyon nyo. Sa palagay nyo, sapat na ba ang mga options na ito para sa future ng Gilas Pilipinas? Kung kayo ang tatanungin, sino sa tatlo ang mas bagay maging next naturalized player ng ating national team? I-comment nyo sa baba ang inyong mga sagot at kwentuhan tayo tungkol dito.